Una sa lahat, road rage na nagsimula sa palakasan ng busina hanggang sa nagkakomprontahan, nagkamurahan. Pwede ka pang demanda, gago. Ay, may tumatawid, di ba? Ang SUV driver gigil na kumuha ng baseball bat at ng ambang manghampas. May utang ka ba? Sige, subukan mo. Ang buong detalye kung din ang road rage na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Defense team ni dating Pangulong Duterte humiling sa ICC para iapela ang pagkumpirma sa kanyang mga kaso. Dating broadcaster na si Jay Sonsa inaresto para sa kasong pagpapakalat ng maling impormasyon. Akusasyon ni Congressman Paulo Duterte, gigipinin daw ang pondo ng mga distrito kung hindi boboto ang kongresista nila pabor sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ang ilang mapapatas, pinalagan yan. Senado, forthwith o agad-agad daw magiging impeachment court oras na akyat sa kanila ang reklamo laban kay VP Sara. At ang ilang kilalang personalidad, ginawang mukha ng mga asong robot. Inaresto ng National Bureau of Investigation or NBI ang dating mamamahayag na si Jay Sonsa ngayong gabi. Alinsunod ito sa arrest warrant ng Pasay City Regional Trial Court Branch 118 kung saan nahaharap si Sonsa sa kasong cyber libel. Nasa isang bahay si Sonsa nang hainan ng arrest warrant ng mga otoridad. Nagugat ang kaso dahil sa umunoy pagpapakalat niya ng peking impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa abogado ni Sonza, papunta na sila sa NBI Pasay para tiyaking iginagalang mga karapatan ng dating mamahayag lalo na bilang isang senior citizen. Umiling ang kampo ni dating Pangulong Duterte na iapela ang pagkumpirma sa mga kaso niya sa International Criminal Court. Kasabay nito ay naglatag na rin ng schedule ang ICC sa mga susunod na gagawin bago ang formal na paglilitis. Narito ang Frontline Report. The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte. Matapos kumpirmahin lahat ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinakda na ng International Criminal Court kung kailan ang unang status conference. Ayon sa Trial Chamber 3, sa May 27 yan idadaos. Tutukuyin dito ang petsa ng trial o ng mismong paglilitis, mga ebidensya at mga testigong ihaharap at wikang gagamitin sa korte. Nauna nang pinangalanan ng ICC ang tatlong judge na maglilitis kay Duterte sa International Criminal Court. Sila ay sina Judge Joanna Corner ng United Kingdom, Judge Kibong Pek ng South Korea at French Judge Nicolas Giu. Sila ang bubuo sa Trial Chamber 3 na hahawak sa kasong isinampa laban sa dating Pangulo. At sa abiso ngayon ng ICC, inatasan na ng tatlong hukom ang lahat ng panig na magsumite ng komento hanggang May 15. Sa gitna niyan, humiling ang kampo ni Duterte na payagan silang iapila ang pagkumpirma sa kanyang kaso. Sa motion ni Attorney Nicholas Kaufman, binatikos niya ang flexible approach at open-ended na pagbuo sa mga sakdal ng Pre-Trial Chamber 1. Nagkamali rin niya ito sa pagbuo ng charges at paglatag ng mga ebidensya. Una nang sinabi ng Pre-Trial Chamber 1 na may sufficient ground o batayan para litisin si Duterte na naharap sa 3 counts of crimes against humanity dahil sa war on drugs. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ginigit ni Congressman Paulo Duterte na meron daw mga kongresistang gigipitin ang budget kapag hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara Duterte. May beta naman dyan ang mga mambabatas. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Habang gumugulong kahapon ang impeachment hearing laban kay Vice President Sara Duterte, sa Facebook naman bumabanat ang kuya niyang si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Anya, nagtatawag na raw ang mga staff ng pinangalanan niyang Charis sa mga chief of staff ng mga congressman para bumoto sa impeachment ni VP Sara. Kung hindi raw boboto, tatanggalin umano ang General Appropriations Act o GAA budget sa distrito nito. Kung ganyan, tao raw ang gustong parusahan para sa anyay desperadong tangkang mawala ang kalaban sa politika. Giit pa ni Pulong, hindi sila uurong at hindi rin matatakot. Maninindigan daw sila hindi para sa politika, kundi sa mga Pilipinong naniniwala sa kanila.
Si dating Senator Antonio Trillanes IV naman na isa sa mga nagbigay ng testimonya tungkol sa yaman ni VP Sara may belta kay Pulong. Hindi raw ba talaga sila uurong? Samantalang congressman si Pulong pero hindi raw nito kayang dumalo sa impeachment hearing para ipaglaban ang kanyang kapatid. Hindi raw ba ide-deny ng kongresista ang mga milyones umanong natanggap niya sa negosyanteng si Sammy Uy? Hamon pa ni Trillanes kay Pulong, masilip nga ang salin mo. Si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro naman pinabulaanan ang pahayag ni Congressman Pulong. I can speak only for myself, no? And I vehemently deny that statement of Congressman Pulong Duterte. Wala po akong na-experience na tumawag sa akin to employ influence on me, either as a member or as a chairperson of the Justice Committee. Samantala, hindi pa makumpirma kung sino nga ang charis na tinutukoy ni Congressman Pulong sa ngayon. Pero tingin ni House Deputy Speaker at Bacolod Representative Albi Benitez, ang pinatatamaan niya ay ang presidential son at House Majority Leader na si Sandro Marcos. Patungkol naman doon sa umunoy panggigipit sa mga kongresista, mariin niyang itinanggi ni Benitez. Paano mag-allocate? Nasagaanan. The only way na pwede palitan yan is through Congress ulit. Diba? So paano nila sasabihin na dinagdagan o binawasan? Habang si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw ang black propaganda tungkol sa impeachment. So itong ganitong mga balita ay paninira at siguro isa rin itong threat para gamitin later on doon sa mga boboto for the impeachment. So inaasahan na natin yung itong black propaganda pero sa dulo kasi hindi ito panahon para matakot yung members of the House. Kinakailangan manindigan sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Halos 28 million pesos ang pondo ng Senado para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Oras ni akyat yan sa Senado, forthwith, agad-agad daw nila itong isasalang. Narito ang aking report. If ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Sa akin, ang forthwith the following day. Yan ang paninindigan ni Senate President Tito Soto kaugnay sa posibilidad ng pag-akyat sa Senado ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon na pilitin ang Senado na umaksyon agad-agad sa impeachment. Kahit nakasaad sa konstitusyon, sinabi ng Korte Suprema, hindi porket forthwith agad-agad ang ibig sabihin. May pasya ang Senado para maghanda, pero dapat iwasan ang hindi makatarungang delay. Pero para kay Soto, sakaling matuloy ang boto ng Kamara sa May 11 at kung tuluyang ma-impeach si VP Sara, malamang daw na iakyat sa Senado ang Articles of Impeachment kinabukasan o May 12. At sa May 13, posibleng mag-convene na ang impeachment court. I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Kahit daw may kumontrang senador, magko-convene ang impeachment court dahil trabaho nila ito. Pero ingat pa si Soto na sumagot kaugnay sa mga paghahanda na ginagawa ng Senado lalo't nasa Kamara pa ang bola. Nagsagawa ng caucus o closed-door meeting ang mga senador ngayong araw para pag-usapan ang agenda para sa pag-resume ng sesyon sa darating na Lunes. Kasama na rin dyan ang posibilidad na mag-convene bilang impeachment court ang Senado at ilang mga paghahanda sakaling matuloy ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Kabilang sa pinaghahandaan ng logistics at ang timetable, si Senator Ping Lacson, puspusan ang paghahanda lalo't aminado siyang mas challenging ang pagiging senator judge sa mga hindi abogado gaya niya. Siyempre, may disadvantage. Iba yung lawyers, may experience sila sa litigation, may experience sa court proceedings, so lamang talaga yung mga lawyers. Ang problema, kakaunti yung lawyers namin dito. Sa kasalukuyang komposisyon ng Senado, 5 lang ang abogado. Sina Senators Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Rodante Marcoleta at Kiko Pangilinan. Si Senator Pia Cayetano, wala raw problema. I'm a lawyer naman, so may baon naman akong mga preparations. And yeah, nanggaling naman ako sa previous impeachment din, di ba? Pero ang taga-minoryang si Marcoleta, wala raw paghahandang ginagawa. Hindi ako nag-prepare. Sir, bakit? Di na kailangan, sir. Apo. Pero naman, basta kung ano yung dumating, darating. Nasa 27.5 million pesos ang pondo para sa impeachment trial. Kasama dyan ang venue, pagkain at seguridad. Nasa higit 500,000 pesos na ang nagastos kasama ang pagpapagawa ng robes na umabot ng 400,000 pesos. May pressure ba sa inyo, sir? Especially VP Sara ito, kilalang personalidad ito.
Vice President itong ini-impeach. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Para naman kay Senator Lacson, mas mainam na sa Senado na nga buksan ang kahon na naglalaman ng BIR documents na hindi binuksan sa Kamara kahapon. Inisnab ng bise ang Kamara at hindi rin naman siya obligadong dumalo. Sa impeachment court, pwedeng i-waive ni VP Sara ang kanyang pagpunta. Pero una nang sinabi ng kampo ng bise, nahaharap siya sa Senado. Nagmurahan at nagkasagutan ang dalawang motorista. Nasa pulpo yan sa video, pati ng muntik ang paghahampas ng baseball bat. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. May angkas na pasahero ang motorcycle rider na ito habang tinatahak ang kahabaan ng Molino Boulevard sa Bacoor, Cavite. Tila suwabe pa ang kanilang biyahe nang biglang sumulpot ang isang humaharurot na SUV. Nang makalapit, biglang pininahan ng sasakyan ang motorsiklo habang bumubusina. Napilitan tuloy na magmenor ang rider na binusinahan din ng SUV. Dito na hinarang ng sasakyan ang motor. Agad kinumpronta ng SUV driver ang rider. Bakit din? Bakit? Sige, bigyan naman eh. Hindi pa nakontento at bumaba pa siya sa kanyang sasakyan sabay lapit sa rider. Hindi malinaw ang pinagmulan ng kanilang alitan pero maririnig sa viral video ang paliwanag ng rider. Pwede ka pang demanda, gago. May tumatawid, di ba? O bakit? Kumilit ka, kumilit. Sino ka? Maging ang pasaherong backride sumabay na rin sa pakikipagsagutan sa SUV driver. Ikaw na nga mali eh. Umamadali ka, paliparin mo yan. Bumalik sa sasakyan ang SUV driver at may biglang hinugot. Ilang saglit pa, may hawak na siyang pulang bat na agad inambang ipapalo sa rider. May uta ka ba? Subukan mo. Sigaw-sigaw ka ha? Wala ka niyang gago. Hindi ko tayo magkita. At sa LTO nga muling maghaharap ang rider at SUV driver. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang plate number ng sasakyan. Kaya agad daw nakapaglabas ng show cause order ang ahensya sa registered owner ng SUV at sa lalaking driver. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, suspendido na ang lisensya ng driver at nakaalarma na rin ang SUV. Hindi raw katanggap-tanggap ang aksyon ng SUV driver. Napanood daw mismo nila Lacanilao ang viral video. Hindi naiiwasan minsan na nagkakaroon na hindi perpekto sa daan eh. Pero wag mo naman na sisigawan o mananakit ka ng ibang tao dahil dun sa imperfection. Siya nga hindi nga siya perpekto. Binalagbagan nga niya, sinagi niya ng konti eh. Ayon sa Bacoor City Police Station, nangyari ang insidente nitong Lunes ng hapon. Batay sa blotter report, magkasunod umano ang motorsiklo at ang SUV nang biglang mapahinto ang rider para magbigay daan sa tumawid na pedestrian. Pero tila hindi ito nagustuhan ng driver ng SUV. Dito na raw sinundan ng sasakyan ng motor hanggang sa tuluyang magpang-abot ang dalawa. Nahaharap sa reckless driving at obstruction ang SUV driver. Sigaw ka, pangit mo naman. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, Northern Samar, lalaking nakitagay sa inuman, pinagsasaksak din. At isa pang nagbabalik with an album ang R&B singer na si Chris Brown. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ito pang isang insidente na panaksak sa isa namang paresan sa Lawang, Northern Samar. Sa paresan tumambay ang magbabarkadang nagpababa ng amats. Pero nang mahimasmasan, abay nag-order pa ulit sila ng alak. Merong isang lalaking napadaan lang pero nakitagay na. Maya-maya, sinaksak ang nakisali sa inuman. Mortal pala niyang kaaway ang isa sa magbabarkada. Nakakulong na ang suspect na kinasuhan ng murder. Showbiz tonight na tayo.
This May na ipapalabas dito sa Kapatid Network ang Project Loki at ang mas bongga extended version ang mapapanood natin. Simula May 23, 7 p.m. sa TV5, mapapanood na sina Lorelei at Loki sa kanilang exciting investigation about the mystery and secrets ng Clark University. 18 weeks na walang patid, yan mapapanood dito lang sa TV5. Based on hit Wattpad series ang Project Loki na pinagbibidahan ni Dylan Menor, Jada Avanzado at Marco Gallio. Directed yan by Sian Lim. Susunod, Elon Musk, Kim Jong-un at iba pang personalidad, ginawang mukha ng mga robotic dogs. At Ariana Grande maglalabas ng bagong album. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. May upcoming music releases ang R&B singer na si Chris Brown. Kabilang na dyan ang 12th studio album na Brown. Sa May 8 ang release niya pero available na for pre-sale. Ilalabas din ni Chris ang kanyang single na Fallen this Friday. Maglalabas din ng bagong album ang singer-actress na si Ariana Grande. Petal ang title ng kanyang upcoming album na ilalabas sa July 31. Bilang teaser, nag-release si Ariana ng black and white na close-up photo. And that wraps up our chikahan for tonight. Bukas ulit mga kapatid, ako po si Johnny Alipon. At para naman sa ating pabaong pampagood night, tampok ang mga kakaibang robot sa Germany. Nilagyan sila ng mukha ng mga kilalang personalities. May mukha ng mga bilyonaryong sina Elon Musk, Mark Zuckerberg at Jeff Bezos. Nilagay sila sa asong robot. Nakikipag-interact pa ang mga yan sa mga bisita. May special tool din kasi ang mga robot. Kaya nilang kumuha ng picture at mag-print. Ay, natatakot ako Ako sa din. itsura. Ako no. No, ayoko. Baka panaginipan ko. Takot ako. Napanood niyo ba yung classic hindi. horror masterpiece ni John Carpenter noong 1982? Hindi pa ako buhay. Ano munang title? Pero malamang di ko The napanood. Thing. Ano? yes! Yeah, oo. Yes! Ano hindi ka pa buhay? Yes! Oh, Lord. May tatalon-talon ka dyan. Yes! Kita mo itong so, Ako'y may panghampas ka pa. Natakot ako doon. Oo. kanina biglang hugas kami, tapos biglang nagpapapodyak. Sana pinatapos Teka, ko muna, so sir. ano? Yan, parang kamukha ng ganyan. mga yun. Okay. Okay. Oh, yung ulo, naglabasan yung mga legs. Yes. Tapos gumapa na parang gagamba. Medyo creepy, ah. Okay, nga eh. Parang ayoko ata makita yung Bakit sarili natin ko doon. pabaong pampagod na ito? Anyway. Joke lang. Anyway. Okay. Sige. Anyway, bukas Biyernes na. Yan. Ayun, pa ba ang pamagod night? Dapat yun eh. Pero ito hindi pa tayo uwi in fairness Gusto mo magsalita o kakanta pa ba tayo? 2 minutes pa kasi tayo. O ano, gusto pag-usapan? O, diba? Ito yung talaga yung pagkakataon. Ito talaga favorite part ko and most important part ng newscast natin is the banter. Wow! Gusto ko na naman na sinabi ko. Kasi may 2 minutes pa, oh. Oh, Miss Wala Mel. ako masabi. Medyo nakikripen talaga ako dun sana. Anyway, sige. Oy, pero si Chris Brown na-miss natin. Oo. Sino? Chris Brown. Generation namin. Yes. Ayan na siya. Yung itsura niya may question mark sa mukha. Pinagbigyan ka namin doon sa The Thing. 1982. Okay naman, Chris Brown. Diba? When was the last time na naglabas siya ng album, diba? Ang tagal na. Dapat yun years na-miss ng generation ko at mo. Yes. Ewan ko lang sa Siya. generation. Kano na si Charlie Brown? Bobby Brown. May hirit si Kuya. May Guys, may 2 minutes pa. Ano ba mga Brown? hirit natin? Sir, anong entry mo? Eddie Charlie Brown, Bobby Brown.
Ano? Kaya pa? Yes. Extra ka na. Isang minuto. Sadya mga corny lang talaga kayo. Ay, wow. Bibigyan na nga tayo. Sige, mga matrouble pa tayo. Yan po ang 30 minuto pag-imayos. Malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kapatid sa Baltans Public Service. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao. Walang iwanan. From 9 to 9.